I think, Jade, what the president is trying to do is to paint a rosy image or a rosy picture of the Philippine economy, pero yung actual na nangyayari talaga is quite the opposite, no? So sa tingin ni Marcos Jr., mag-upbeat siya sa ekonomiya, no? Gumaganda ang lagay ng ekonomiya, but yung katotohanan niyan is kabaliktaran. Opo, sa gitna nga ng tensyon dyan sa Middle East, sa paghina ng paglago po ng ating ekonomiya. Positibo po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy na lalago ating ekonomiya at lumalakas po yung investors interest dito po sa Pilipinas. Bilang isang ekonomista, ano ho ba yung inyong masasabi po dito at ang assessment po ninyo sa kalagayan ng ating ekonomiya dito sa ating bansa? I think, Jade, what the president is trying to do is to paint a rosy image or a rosy picture of the Philippine economy, pero yung actual na nangyayari talaga is quite the opposite, no? So sa tingin ni Marcos Jr., mag-upbeat siya sa ekonomiya, no? Gumaganda ang lagay ng ekonomiya, but yung katotohanan niyan is kabaliktaran, no? Bakit ko nasabi yan? Kung titingnan mo yung datos, Jade, nung first quarter of 2026, ang inilago lang ng ekonomiya is 2.8%. At hindi pa natin dyan nakita ng buo yung naging epekto ng digmaan sa Middle East, dyan sa 2.8%. So ibig sabihin, pag titingnan mo yung growth ng ekonomiya, ng pangkalahatang ekonomiya for the second quarter, magiging mas mababa pa yan sa 2.8%. Ang inflation, Jade, for April is 7.2%. At taas pa yan because of the conflict nga, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So from growth and prices alone, makikita mo na hindi maganda ang ekonomiya, no? Not to mention, Jade, yung low investment numbers na nakikita natin. So halimbawa, yung foreign direct investment, no, kung titinan mo nung Pebrero nitong taon na ito, ang ibinaba nito ay mahigit 30% kung ikukumpara nung nagdaang taon. And then, kung titingnan mo rin, Jade, yung growth ng investment for first quarter, bagsak, 3.3% negative. No, ibig sabihin, imbis na lumago, nag-contract pa yung investment mo. Ang industrial output natin, yung manufacturing ng ating bansa, negative 0.1% nung first quarter. At kung titingnan mo rin yung tinatawag na Purchasing Managers Index or PMI nung Marso, bumaba ito ng 50%, nasa 48.3% ito. So ang ibig sabihin niyan, Jade, yung PMI na yan, kapag bumababa po yan, ibig sabihin nagkakaroon ng contraction. So mapo-foresee natin na by second quarter, magkakaroon pa ng contraction ng ekonomiya. Not to mention pa, Jade, ito, add icing on the cake, yung record na paghina ng piso sa dolyar. No, chinek ko ngayon lang, ang halaga ng isang dolyar dyan sa Pilipinas, nasa 61 pesos and 77 centavos. So, I don't know kung anong nakikita ni Marcos Jr., pero kaming mga economist, nakikita namin ang datos hindi maganda. No? So, I think what the president here is doing, Jade, is he's just presenting a quite a different picture of the Philippine economy, which is very different from what we are seeing in the data, Jade. Opo, pero masasabi ba nating bagsak ng ekonomiya natin o nasa critical level lamang ito ngayon, Dok? May mga sektor na bagsak eh. So halimbawa ang investment, no? Makikita ninyo na yung foreign direct investment humihina siya at nag-contract pa. So as far as investment goes, bagsak. I mean, sino ba naman ang gusto mag-invest sa Pilipinas kung ang politika natin talagang napakagulo, no? They're trying to impeach, well, they've already impeached the vice president, now in the Senate, no? And they want to get rid of her, So isa yan sa mga sources, no, ng pag-aalangan ng mga foreign direct investors na mag-invest, yung ginagawa ng gobyerno na they're using the different means that are available to them to go after their political opponents. And this kind of governance, no, yung ganyang klase ng pamumuno, yung ganyang estilo, yan nakakadagdag sa pagiging unstable ng pamumulitika ng isang bansa na nagkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya, no, through foreign direct investment. So nag-aalangan ng investors, Jade, no? So
If you look at foreign direct investment, bagsak. O agriculture, hindi ko pa pala na-mention. Nung first quarter, Jade, negative 0.2% ang growth ng agriculture. Bagsak din si agriculture. Kaya nga, isa nga tayo sa mga bansa na merong pinakamatinding risk, no, in terms of sa pag tumaas ang presyo ng pagkain. Isa tayo sa mga bansang makakaranas ng malalang epekto nito, no, because our agriculture sector dapang-dapa na, no. And not to mention yung inflation na nabanggit ko rin kanina, pero yung epekto kasi, Jade, ng inflation matindi yan, lalong-lalo na sa mahihirap, no. So kung titingnan ninyo, may mga sektor naman na lumalago, pero yung lagay ng ating ekonomiya bagsak na, Jade, talaga, no, sa ngayon. Opo. Isa ho ba sa mga faktor o masasabi nating katibayan o basihan na hindi pa ganoon kabagsak ang ekonomiya natin dahil umiikot pa yung pera dahil po sa masa? Oo, kasi alam mo, sa totoo lang, pagkamat sinasabi natin bagsak ang ekonomiya, but life has to go on, no? So pupunta ka sa mga palengke, for example, you will see people, buying vegetables, bumibili sila ng karne, pagkain, may mga nagko-commute pa rin, may mga pumapasok pa rin sa opisina. The economy is still moving, no? Umaandar pa rin ang ekonomiya. Pero ang tanong dito, Jade, is umaandar nga yung ekonomiya, pero ang nangyari ba is nakakadagdag ba ito ng mga bagong trabaho? Nagmumura ba ang pagkain? Tumataas ba ang sahod? Gumaganda ba ang buhay ng ordinaryong Pilipino? No? So yun yung mga metric na tinitingnan natin dyan. And by all indicators, Jade, based on the data that we're seeing, palala ang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga mahihirap, no? Kumbaga, tatanungin mo sila, mas lalong mahirap ngayon ang buhay kaysa noong 2022, no? Kumbaga, ang nangyari sa ngayon is that the standard of living has declined for many people. Kasama mo na rin, Jade, yung sa middle class. So although the economy, makikita mo, it's still may mga transactions pa rin nangyayari, but then yung kalidad ng ekonomiya, yung quality of life, yung standard of living, talaga nag-deteriorate na sa ating mga kababayan. Kung tatanungin mo sila, kumbaga, labas na dun sa mga sinabi kong datos kanina, Jade, no? Kasi kami mga economists na we rely so much on the data, but many of us forget to actually go to the street and talk to the ordinary person, to ask them anong lagay ng ekonomiya, at sasabihin nila sa iyo, Jade, at mga kababayan, na that the economy now, yung lagay ng kanilang pamumuhay, ay mas malala ang sitwasyon nila kaysa noong mga nagdaang panahon. At habang humihina po ang value ng piso kontra dolyar, sabi mo nga, nasa 61 pesos, mahigit 61 pesos per 1 US dollar, Doc. Imposible pong makakaranas tayo ng pagbaba o hindi na po bababa yung presyo. Wala pong mangyayaring pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Actually, titingnan muna natin, Jade, kung yung exchange rate ba natin mag-i-stabilize, no? Sa palagay ko is matatagalan pa. Bakit? Kasi yung digmaan sa Middle East ongoing pa rin, bagamat may ceasefire, no? Ikalawa is kung titingnan po ninyo, kasi exchange rate yan, determined yan ng demand and supply ng dollars. Ang foreign direct investment natin hindi po kumbaga matumal, no? Hindi siya kagaya nung araw na marami talagang gusto mag-invest sa Pilipinas. Sa ngayon, ayaw, nag-aalangan ng mga investors. So, which means that kung umukunti yung mga dollars na pumapasok sa bansa, nagmamahal yung dollars. So, ang mangyayari niyan, Jade, is for the next little while, hanggat hindi pa na pumapasok itong mga foreign direct investments na ito, asahan ninyo na mas lalo pang hihina ang piso. Not to mention, Jade, na nagmamahal ang produktong petrolyo abroad, no? Kasi ini-import natin, so we need to use more US dollars to buy more of this imported fuel, not to mention pagkain, lalo na yung bigas, Jade. Lalong mas lalala yung exchange rate natin, so mas lalong hihina yung piso, no? So hindi yan maganda sa importers, okay naman yan sa exporters, pero kung titingnan, kung susumahin ninyo, Jade, hindi maganda kasi ang pagkain natin ini-import, no? About 25% of our food is imported. Mas mataas ang porsyento niyan sa bigas, no? Yung ini-import natin. So, kumbaga, ang tatamaan talaga dito yung mga kababayan nating mahihirap at middle class, kasi malaki yung percentage ng kanilang income na napupunta sa pagkain.
And many of that is actually imported, Jade, no? So, kumbaga, itong pagkahina ng piso, meron itong spillover effect, no, sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya, at definitely makakatulong ito sa paghila pababa ng paglago ng ekonomiya natin sa mga darating na quarter.